Magandang araw mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, na nagbubungad ng pagbati para sa aking kumpare, Eli. Magandang araw po. Ako po si Eli Saludar. At para sa ating sekretary. Magandang hapon sa ating mga kababayan, mga biktima sa kabulastugan ng gobyerno, lalo na yung paglustay ng pondo. Kunyari, ginastos sa flood control, pero nung tiningnan yung flood control, pinagyabang ni Marcos, wala naman palang flood control at nabaha lahat ng ating mga kababayan. Kawawa naman ang mga mahirap na mga kababayan natin tungkol sa flood, sa mga baha, sa malakas na ulan, na stranded, maraming nasira ang mga bahay. At ito po ay binanggit ni Marcos dito sa bagong zona niya. At ito yung sinasabi ni Marcos. Ito, pakinggan natin. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Itong komentaryo namin, this is without prejudice sa sinasabi na namin na mahiya tayo. Dapat, ang sasabihin ni Marcos, mahiya tayo dahil kasabwat din siya. Pero, una muna, let's focus on his statement na mahiya naman kayo. So, President McCoy Jr., kung pagbigyan natin yung sinasabi mong mahiya naman sila, ano po ang kasunod niyan? Ikaw ba ay seryoso, sincero, na talagang tutumbukan mo ang mga tao na kumurakot, gumawa ng mga kalukuhan, kumita ng milyon-milyon, bilyon-bilyon? Willing po ba kayo? O hinihikayat namin na magiging makatotohanan ka at yung kanyang at yung kasabwat mo diyan na pinsan mo na si Speaker Romualdez, willing ba kayo? Hindi na lang muna natin isali si Romualdez. Pero may panahon tayong tatalakayin natin yan. Willing ba kayong dalawa na sabihin sa ating taong bayan kung sino-sino ang nasa listahan na kumuha ng mga pondo sa flood control? Hinahamon po namin kayo, Mr. Marcos, na sabihan mo ang Department of Public Works tulad ng ginawa ni paring Digong, ni President Duterte, na doon sa narco-list. Pinapakita niya kung sino yung mga involved. Dito naman, sino bang involved dyan sa flood control na gumuho at guni-guni lamang? Paring sino ba ang mga naririnig mo na sa usap-usapan ay mga talagang walang hiya na mga pangalan na Involved dyan at dumadali talaga sa mga flood control?
matunog dyan talaga, yung dating chairman ng Appropriations Committee na si Saldico. Okay? Oh, yun. At umiikot na ron yung ika nga mga kasabwat. Okay. So, dito, para hindi po tayo masasabi na gumagawa tayo ng istorya, mayroon dito na nakasabi. Nag-tweet. Oo, ito. DJB, Juan Din Bocobo. Oh. Saldico should be investigated for corruption and plunder over his handling of billions in flood control programs. Ito ay reaction niya, bale, dito kay Tisha CM. Saldico in his press release downplayed the rock netting projects implemented by the Duterte administration for landslide mitigation and erosion control. Backfired big time. He had to send backhoes and bulldozers to clear the roads of debris, something that rock netting would have prevented. So, in other words, ghost project yung rock netting. Pero mayroong mga makabayan, mayroong mga tao na nagmamalasakit para dalhin itong mga taong ito sa hustisya. Ito yung mga nag-file ng kaso dito sa Saldico. May dalawa pa at alam ko mayroon pang isang congressman na dating undersecretary ng DPWH. Ito, pakinggan natin itong mga citizen na naninindigan against this alleged corrupt officials. Nagain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang Anti-Crime and Peace Advocate Group laban sa tatlong party list Representative Congressman Eric Yap, Congressman Saldico, and Congressman Edwin Garjola. Posibleng maharap sa kasong graft and corruption dahil sa pagsusupply umano ng peking materyales na pinondohan umano ng worth 50 billion pesos. Kami ng leader complaint sa Ombudsman para gumawa sila ng fact-finding about this corruption, no? Na nakikita namon at may mga ebidensya kami against these three congressmen. Based on our evidence, may mga sinasabi dating anumulos, no, na mga transactions na umabot sa 50 billions pesos na pera ng taong bayan. Malinaw anya na ang pagbebenta nito ng peking materyales ay paglabag sa Republic Act 9187 as sa DPWH Department Order 032 Series of 2019 kung saan isinasaad na ang lahat ng materyales na may certification ng manufacturer or supplier ay nagsasabi na compliant ito sa specification requirements at non-infringement ng registered patents. Doon pa lamang, mga kababayan, sa panahon ni Duterte ay nakalusot na ito. Itong Eric Yap, deadly ito. Dati party list lang dahil nga sa kanyang pagka-chairman ng Committee on Appropriation. Nilagyan niya ng karami-raming pondo. I'm sure, kung imbestigahan yan, marami siyang nilagay na pondo doon sa Benguet na mga flood control projects para yung ambisyon na hindi na maging party list, magiging district congressman na siya roon. In fact, galit na galit yung mga indigenous people there because never in the history na isang Chinese will be able to become their congressman. But wala silang magawa dahil sobra-sobra daw ang binuhos na pera galing sa Kongreso doon sa Benguet, mga kababayan. Ito namang isa, kaibigan ko ito, kumpali ko pa, pero wala tayong magawa kung may talagang ebidensya na
tulad ng sinabi ni Marcos Jr., mahiya naman kayo, minention yung pangalan nito, si Saldico. Hindi lang ito involved dito sa mga flood control programs na kino-corner nila. Ang alam ko, mayroon na itong pending case sa Sandigan Bayan, ito si Saldico, mayroong yung Garjola, at ang alam ko, mayroon pang isa, yung dating undersecretary, alamin ko lang yung pangalan, pero congressman na ngayon doon sa Surigao. Dating party list, pero dahil sa daming pera, 1 billion daw yung ginastos, nagiging district congressman. Yung ba yung G ang pangalan? G, letter G? M. M yan, M. M, Kung sa Tagalog pa yan, yung mga tinatawag nilang, yung sa maliit ka pa, hoy, wag ka dyan, may mumu dyan. May mumu daw dyan. Ibig sabihin, ano ba yung mumu sa Tagalog pa? Multo. Multo. Hindi mo na natin masasabi dahil yung pangalan niyan ay multo pa. Nire-research pa natin. Okay. So, ito, hinahamon natin ang ating Pangulo. Although alam natin, nakasabwat siya dyan kasi pinirmahan niya yung budget para ma-release yung katakot-takot na mga flood control projects. Pero, dapat pananagutan ni Marcos, hihikayatin niya ang DPWH na i-release ang mga pangalan ng mga congressman or congressman na gumagamit na pera, nilalagay nila katakot-takot na pera dyan sa flood control project. Numero 1 na, ito si Saldico, masakit para sa akin na ilalabas natin yung kanyang pangalan, pero hindi natututo Yung mali, hindi totoo yan. Mali si Joel, pero mayroon siyang nakuha na proyekto. Kapartner niya, yung certain guy by the name of Greg, may he rest in peace. 6.7 billion, pare, ang nakalap ni Saldico. At nandito sa akin yung mga dokumento. Later on, we will be able to show how much he made from this project. At sino yung mga pinagbibigyan niya ng mga Pabor. mga kasabwat niya ng mga opisyal ng Duterte government. Tapos ngayon naman, yung sa Department of Education, wala na daw siyang kinalaman sa SunWest. Pero ako, na nakakaalam, siya pa rin ang may control ng korporasyon na yan. So, ano natin lahat yan. Lalo na galit ngayon si Escudero sa kanya. Anong sinasabi ni Escudero, mga kababayan? Ito, tuturo natin. May suspetsya na si SP Cheese sa umano'y nasa likod ng demolition job laban sa kanya. Posible raw na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico ito. Una nang lumitaw ang isang CCTV footage na bumisita umano si Escudero sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Sa exclusive Politico report, kasagsagan daw yon ng bycam at katunayan, holiday pa ng bumisitang senador. Yan ay para tiyaking maipapalaman daw talaga ang higit 142 billion peso insertion sa 2025 national budget. Tinanggi naman ni Escudero ang akusasyon. Agarang buwelta ng senador sa isang panayam, it's easy to do a 1+1 at foolishness will catch up. Dahil matapos ang kasagsagan ng budget issues, wala naman daw tinanggal na sino man sa Senado, kundi sa House of Representatives. Pinatanggal umano si Ko bilang House Appropriations Committee Chair. Kung gano'n ang sinasabi ni Chis Escudero, karapat dapat lang na imbestigahan ng Blue Ribbon Committee itong ginagawa ni Saldico na pag-akusa kay, ano ba ang sinabi ni Escudero? Nasa likod ng demolition job
sa Senate President, hindi dapat niya palampasin yan. Si Joel Villanueva, nag-privilege speech na against dito sa Saldico. Oo, grabe yun. Ha? At ang mga congressmen ay mukhang maraming sasabihin tungkol dito kay Saldico. Tingnan mo itong ginawa ni Sandro Marcos. I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. So kung matino itong Saldico na ito, mga kababayan, bakit ipapatanggal? Ha? Bakit ipapatanggal? Dapat nga. By no less than the son Dapat of nga, the kung president. maganda yung ginagawa niya, dapat this time, 20th Congress na re-elect dapat, di ba? Paring Eli, ano masasabi mo? Dapat, parang Ha? Oo. Pero kikilos ba yung anak ng presidente kung walang Walang go signal. walang basbas yung nanay Nanay, no? ni Nanay ko, tatay. ni Sandro? Ha? Yung kamukha niya. Oo nga, oo nga. Oo. Oh, so, ibig sabihin, hindi mapigilan ni Speaker. Wala. Maski malapit na malapit si Speaker dito kay Saldico, kung may order na doon sa pinaka-boss sa anak niya, tatayo yung anak na tanggalin mo yan. Kasi ginagawa na kahiyan yan sa administration ng tatay mo. Parang ganon. Ha? Siguro, 2 for you, 1 for me. 2 for you, 1 for me. Nalalamangan yung Nalalamangan yung babae. yung babae. Kasi masyadong maraming bugs na mga from Paris. Ha? Yun lang, oh. Nabisto. Pero ano yung sinabi mo kaninang mayroon kang alam tungkol dito sa galing sa isang report? Parang parang may hindi lang dito sa mga projects. Meron din yatang record tungkol sa mga chicks. Mga chicks? Oo, mga chicks. Ha? Oo. Bakit? Bakit At, mo? Paano mo nalaman? According to the grapevine, ay baka daw gumagamit ng bugaw. Gumagamit ng bugaw? Oo. So, ibig Baka ko sabihin, baka gumagamit ng bugaw. Pwede nating alamin yan. Ha? Pero At, masyadong ano yan ha? masyadong personal yan Masyadong personal yan Baka nainggit ka lang. Tatanong lang. At saka masama yan kung nabisto, kung nalabas sa publiko yan mag-aaway yung mag-asawa kung mapatunayan na Wala tayo kumukuha intention. ng masamang babae. Wala tayo intention na mag-away yung mag-asawa. Wala tayong intention. Pero, posible. Kung iimbestigahan kasi, kumplituhin Kumplituhin. alam niyo yung mga chicks, napakalaking gastos dyan, Napakalaking gastos dyan. So, Mayroon nga akong isang opisyal sa pamahalaan napakataas ng posisyon. Nakausap ko yung isang kaibigan ko siyang may hawak ng mga gustong tatlong babae sabay-sabay. Napaka-manyak daw nitong mataas na delikado yan pag nagtatatlo, Oo. Baka masingitan ka dyan ng transgender. kasi matanda na daw kasi yung asawa Kaya bata pa ito, mas matanda yung asawa, kumukuha tapos hindi satisfied, tatlo-tatlo daw, or dalawa-dalawa. Hindi na natin sabihin yan. Pero itong mga ganitong klase ng ugali, pag government official ka, it reveals your real character, di ba, paring Eli? Kung hindi ka faithful sa asawa mo, kasi kumukuha ka, hindi ka rin faithful sa taong bayan. Di ba? Kasi sobra-sobra easy money. Easy money maraming paggastos balita ko, mga artista doon sa Viva Max. What?
Yung mga ganun eh. Pero, that's personal. Pero, sometimes kasi, their personal character, if they are with government, it reflects or it affects their service to the people. Eh. Ha? So, ito po, balik po tayo sa issue ng flood control. Hinihikayat natin si Speaker, si Bunoan, si Marcos, na kung talagang sinasabi niyang walang hiya itong mga tao na ito, pero walang hiya daw, pero yung mga sinasabihan niyang walang hiya, ay, palakpak ng palakpak. Sabi nga ni Jason sa napaka walang hiya naman itong mga tao na ito. Sila pa yung pinaparinggan. Parang napakakapal ng mga buka as if they have not heard what the President was telling them. Paring ado. Pero para mapatunayan ni Marcos na talagang siya ay gumagawa ng para sa taong bayan, hindi ba paring Eli, tama lang yung ipakita sa publiko, i-expose yung mga pangalan sa kanila-kanilang mga distrito, kung sino-sino yan. Sa Negros Oriental, o sa Negros Occidental, Lahat pinasasabit niya. sa Mindanao, Pinasasabit ni sa Marcos. sa Quezon. Dapat isabit. At tulad nung ginagawa ni Duterte na walang pakialam siya kung sinong involved dyan sa drugs, dito rin involved sa paggastos ng flood control. Alam mo kasi, parang Eli, ang style kasi dyan ganito. Sinasabi nitong iba, wala naman, lalo na itong mataas na opisyal sa appropriation. Wala namang flood control ako sa distrito ko. Siyempre, bakit mo dadalhin yung ikaw may control ng budget, siyempre dadalhin mo. Kausapin mo yung congressman, pare, magbigay ka ng mga listahan sa akin ng mga projects ng flood control. Papundohan ko yan. Pero, hati tayo. Ikaw 5%, ako 20%. Kasi akong Ayos lahat. mag-aayos yan eh. Bigyan kita eh. So total 25%. 25%. Paano pa yung Kaya nga sabi ni Marcos, Sobrang bumuguho. Or kaya guni-guni lang. Ito yung mga tao na ito. Makakabili ba yan ng helicopter? Makakabili ba yan ng aeroplano? Itong tao na ito, nung nasa Congress ako, kontraktor lang ito ng mga maliliit na proyekto. Tinutulungan ito kasi tinutulungan ko siya dati kasi dahil doon sa brother-in-law ni Speaker de Venecia, pinakiusapan ako. Pero as for him to buy hotels, to buy this and that, ang laki na ng steps towards these things. Para pala si Napoles, no? Runner lang dati. Tapos siya na. Kaya dapat lang na iimbestigahan talaga yan, itong mga tao na ito, kung magkano ba ang sinet aside nila na since sila ang may say sa mga funding, dapat sabihin kung sino sila. Ito din isa yung girlfriend nito sabi nung pinsan nung girlfriend every year yata pinapapunta sa nagsasafari. Napakamahal ang gastos niyan Pero may taga Norte na galit dahil sarado ngayon ang Quezon Road. Sarado? Papuntang Baguio. Biro mo dahil yan. gumuho doon sa may tunnel. Barado Bakit yung tunnel. gumuho? Yung rock netting project, wala? Hindi may epekto? Siguro. Hindi yung may epekto. Walang rock net. O baka yung net na ginamit doon, yung
Net ng manok. Lambat. Lambat sa Kaya dagat. yung pampalengke yung net lang na. Philippines. O baka internet. Kaya nga dapat talaga mananagot sa taong bayan itong mga taong ito. Pakinggan natin itong taga-Baguio. Oh, ito si Mayor Magalong, si Yung Tagalat. the investigator of the Mama Sapano, na very man of integrity. O pakinggan natin si General Magalong. Baguio City Mayor and Good Governance Advocate Benjamin Magalong is stunned. He can't wrap his head around the alleged audacity of some of those who applauded during Marcos's speech. Fairness to him, maganda yung intention. Pero hindi ba ako kayo nagtaka bakit pumalakpak sila? Kasi alam nilang mahirapan silang matukoy eh. Kasi wala silang pinirmahan. It's structural. It's an highly organized crime. Magalong insisted that it's lawmakers themselves who earn kickbacks from government projects ranging from 35 to 40%. He said the corruption begins with the people inside DPWH, chosen by congressmen themselves. It starts with the selection of the district engineer or yung regional engineer ng DPWH, and who are actually selecting them. It's not the secretary of DPWH. Based dun sa nireport sa akin ng isang contractor at mga suppliers at sa mga resources na rin natin, these are organic personnel. Usually, ang kinukuha ng mga politiko, mga lawmakers, is around 35 to 40. Yan. Standard yan. Lalo-lalo na kung kanila yung pork barrel fund. But according to House spokesperson Attorney Princess Abante, all congressmen do is advocate or push for programs for their constituents. Alam ko po pagdating sa ahensya, ang ahensya po ang may control sa mga pagpili ng kanilang mga tao sa iba't ibang regions. Ang ahensya, bawat ahensya ng gobyerno ang responsible sa mga programa at plano. On infrastructure, we propose it and recommend it to the DPWH. If it is the part of their priority, then hopefully maisama. Again, Puro kasinungalingan yung sinasabi nung atras na babae na yan eh. Unang-una, let me tell you exactly what it is. Ang ginagawa niyan, ganito. Sasubmit isang congressman, sasabihin niya sa district engineer niya, doon sa district niya, mag-prepare ka ng mga possible list of projects. Pero preferable ko yung flood control. Okay? So, mag-submit ngayon, kunyari, yung kanyang district engineer. Copy furnish si regional director, copy furnish si secretary. Tapos, once it is signed by the district engineer, ipipresent ngayon niya ito sa House. During the budget process, ilalagay na nila yan, item per item. Kaya justified dahil may request ang district engineer. Saka nasa lista. So, dati kasi, bago nagdesisyon ang Supreme Court tungkol sa binabawal na yung PDAP, dati, lump sum amount ang binibigay sa bawat congressman. Binibigyan kami dati ng 70 million. Paring Eli. 40 million para sa infrastructure. Tapos kami na ang nag-identify. Pero since nung Napoles debacle, sabi ng Supreme Court bawal yan. So ngayon, nilalagay na talaga sa General Appropriations Act. Let's say district so and so. So nakapasok na sa NEP. Nakapasok na sa NEP. Nakapasok na yan. National Expenditure Tapos, Program. during the course of the deliberation in the Committee on Appropriation, pwede ka pang magsingit.
Hindi mo pwedeng dagdagan yung net proposed, pero pwedeng ibabalasa yan. Ha? Pwedeng tanggalin yung hindi kaibigan, pwedeng ipapasok yung sa kaibigan. Pero lahat yan, mayroong endorsement galing sa district engineer. So, or signed by the regional director. Kaya, hindi totoo yung sabi, it is the Department of Public Works that decides. The Department of Public Works is duty-bound to implement the project of the congressman, which came from the district engineer's list, because that is in the General Appropriations Act. So kung sino yung mga congressman na malapit, mas malaki din yung kanilang minsan hinahabol, boss, pwede ba magdagdag ako ng kung nagsisip-sip ka sa puwet nito ng leader nila, sige, dagdagan mo. So, mamaniobrahin na yan doon sa madadagdagan yung mo, madadagdagan yung mapapasok mo doon sa district mo sa GAA. That's how it is. So, wala yung saysay yung sinasabi nitong attorney Atras dyan. Abante. Abante ba? I thought Atras ang family name niyan. Minsan kasi pagka nagsisinungaling ka, umaatras ka, hindi ka umaabante. Saka princess yun. Princess, oo. Ano ba yan? Orduha? Saan ba galing yan? With due respect, nothing personal, pero kung magdadaldal ka kasi, you are duty-bound to receive also comments from other people. Di ba? So, sorry na lang. Kung nagdadaldal ka dyan, spokesperson ka mo, you are duty-bound to get comments from the people. Di ba? Paring Eli, anong masasabi mo? Yun, dapat talaga maimbestigahan. Siguro pinakamainam talaga mag-imbestiga dyan yung Commission on Audit. Tapos, Blue Ribbon din para... Blue Ribbon? Or, because ito kasi, mayroon lang isang eager beaver na chairman ng isang committee sa House na mag-iimbestiga daw siya tungkol dito sa issue. Ano yan? Imbestigahin sarili? Iimbestigahin yung sarili nyo. Alam mo, magpa-fundraising if Marcos is serious, he should get, or he should, by executive order, come up with a truth commission. Dito na ngayon, pwede mo nang kunin itong mga eager beaver na mga former justices at ipapakita nila yung gilas nila. Imbestigahan nyo itong mga kawatan na ito. Para hindi na kayo magdadaldal, Puno, Carpio, Ascona, dapat mag-set up si Marcos ng Truth Commission at yun ang mag-iimbestiga dito sa mga gumuguho na mga flood control, mga guni-guni na mga flood control. If he is really that serious, mga kababayan. Di ba? Paring Ado, what do you say about that? Well, for the meantime na wala pa yan, pwede naman yan sa Senate Blue Ribbon Committee. Dahil mataas ang trust rating ng tao kay Rodante Marcoleta. At saka hindi siya for all I know, Marcoleta has not received any flood control project. Tama. At the Blue Ribbon can investigate even members of the House of Representatives. So, kung member ka na ng 19th Congress at nakinabang ka, tapos Blue Ribbon Committee Chairman ka, na nakinabang ka sa 19th Congress, hindi ka pwede mag-imbestiga. Pero walang ginawang pakinabang siya. Walang ginawang pakinabang. Kaya nga, mayroon ditong isang babae na taga ABS-CBN na galit pa rin kay Marcoleta. Sinasabi niya na bakit daw si Marcoleta ang nilagay na chairman ng Committee on Blue Ribbon. Nasaan na yung tapero? Ito. Panoorin natin. Ask you, before you move, Yes. if
newcomer Senator Marcoleta, no, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. No, I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all, but it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. What are your thoughts? How did that happen? Again, Karen, that's par for the course because I think these accusations were raised during the campaign for Senate presidency. Senator Marcoleta is not a newcomer. In the Senate perhaps, but not in the House. Nakasama ko si Senator Marcoleta nung nasa Kamara pa lamang ako. So he's been in Congress for quite some time. He's a litigator, he's a practicing lawyer, and I think neophyte or not, he will do a good job as the Blue Ribbon Committee chairperson and raise the flag of the institution through his stewardship of this committee. For me, Karen, hindi naman kapansanan ang pagiging bago eh. Hindi rin lamang yung pagiging matanda na. Pantay-pantay lang kaming lahat sa Senado, bago man o luma, matagal man o ngayon lang. We are all senators elected by the people and we have one vote each. Hindi mas maraming boto yung veterano ha. Hindi kalahating boto yung bago at bata. We all have the same votes and I think it would be unfair, to say the least, na maliitin yung kakayanan ng bago, ng bata at sabihing mas may kakayanan. Automatic yung mas nakatatanda o mas matagal nang nanilbihan. Akala mo itong si Davila ay talagang matinik siya na broadcaster. Alam mo, Karen, with due respect, masyado mong walang saysay yung mga tanong mo na first comer. Parang hindi ka nag-iisip eh. Lumalabas tuloy na napakabobo mo na broadcaster. Unang-una, hindi dahil bago, you have to look at the qualification. You have to look at the track record. Ikaw, napaka-bias mo, Davila, kasi ito si Marcoleta was one of those who was responsible for the removal of ABS-CBN because he was one of those who discovered the anomalies of ABS-CBN. Hindi mo lang makalimutan yung galit mo sa kanya. In fact, one of the best qualifications niya dyan sa Blue Ribbon Committee, yung ginawa niya sa ABS-CBN, tapang, talino, at ang gusto yata nito, ilagay si Tulpo. Yung isang Tulpo na minumura yung general. Sampalin pa daw niya yung general. So, kung yun ang gusto mong ilagay, people like that, or yung minumura yung mga witnesses, I'll hold you in contempt, yung mga ganon, baka yun ang gusto mong ilagay sa Blue Ribbon. Ha? Hindi ka nag-iisip eh. Ang tagal ng congressman yun. Pero, alam mo, just sa Senado, ini-elect yan eh. So, in-elect yan ng mga senador. Wala siyang pakialam doon. Yeah. Siguro, tingnan niya na lang kung ano ang magiging performance bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? Yun dapat ang gawin. Oo nga eh. Minsan kasi hindi nag-iisip sa tanong eh. Kala niya masyado siyang bright eh. Open times, off yung mga tanong mo eh. Kita mo naman ginawa yun sa House, 19th Congress. Inalis siya sa lahat na maging miyembro ng komite pero nandun, ipag-debate sa lahat. So, wag naman ganon. Foul yung mga ginagawa nyo ng mga dating ABS-CBN na pinapairal nyo yung puot nyo over someone. Move on. Move on na tayo. Okay. Ha? Elected by more than 10 million people yan. 15 pa siguro. Okay. So, yun lang po. Alright. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas Kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Maraming salamat. Oy, sa PH update. Shout out tayo. Shout out. PH update. PH update.
Thank you for giving us recognition in your program, ha? Oo. Channel. Ang laki ng kanyang subscriber base, ha? Oo. Pero I'm very curious, kailan mo ba tanggalin yung maskara mo? Alam ko, gwapo ka in person. Maraming salamat. Thank you. Please.